I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Meron tayong upload videos, updates. Si Secretary Dizon, mga kababayan, ayan kasama po si Ombudsman Remulla. Nako, ito na po yung umpisa ng paniningil. Nagsampa ng kaso, malversation and graft. Oh my goodness. Nako, mabigat na kaso ito mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, maganda ito. Kasi para masampulan na akala nila, kayang-kaya pa nila magnakaw sa kaban ng bayan. Pues, malas nyo sa Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pamumuno ay talaga siguradong kulong ang abutin nyo. Proseso po ito, pero abangan po natin. Excited to mga bes. Sabi po dito ng PCO, nagsampa ang Department of Public Works and Highways, which is ang DPWH, ng mga kasong malversation at graft goes laban sa ilang regional officers yan nito sa La Union at Davao Occidental. Agay! Kasama ang St. Timothy, ayan, Construction Steel, at Silver Wolves Construction na sinasabing konektado kay Benguet Representative Eric Yap, kaugnay ng umano'y maanumalyang infrastructure projects sa mga nasabing probinsya. Ito pong masaklap. Congressman ka na, contractors ka pa, doble kita. Kickback pa more. Alam nyo naman ang St. Timothy, kay Diskaya yan, di ba? Samantalang pinipilit ni Marcolita na gawing state witness, si Raulo din talaga, mayroon talagang pinagtatakpan gusto, ewan ko ba, pinagtatanggol niya talaga nung isang araw dyan sa hearing dyan sa Senado. Grabe, bilib ako sa kanya. Talagang pinagpipilit niya na gawing state witness si Diskaya. Palagay ko mayroon siya talagang there's something mikos-mikos kung bakit niya ginawa yun kay Diskaya na pinoprotektahan niya, na gusto niya daw para makita yung lead, para matuntun kung sino mastermind na Jesus, iniimbestiga na nga pinagpipilit niya yun mga kababayan. Saka isa pa, palagay ko kung bakit umalis na si Eka nga, hindi na po magtitestigo ang Diskaya sa ICI. Palagay ko may nagko-control sa kanila. Alam nyo ba kung anong nasa isip ko? Alam nyo na siguro yun. Baka pareho na tayo ng isip guys kung sino nagko-control. Sabi dito pa, katulad nito ni Eric Yap. Nako po, mga bes, dating kaalyado ni Senator Tulfo yun, dati na sa yan sa tawag dito, sa XCIS. Pero umalis na. So, ibig sabihin, ito si Eric Yap, baka may konektado dito dun sa pagguho dyan sa Tuba Benguet ng nagpuntang Pangulo. Nag-collapse yung guys, yung daan. Oh my goodness. Saka yung rocket knitting nila. Nakaw! Palpak! For sure. Kasama nga si Magalong pretending din yun Saka isa pa dyan sa La Union, nako po, kawawa ang mamayang Pilipino. Laging dehado sa mga taong ito. Yung iba, yumaman dahil sa pagnanakaw. Ang mga mahihirap, naghihirap. Nagsasuffer sa mga baha, samantalang yung mga nagnakaw ay hayahayang buhay. Ayan, di ba? DPWH Ombudsman filed graft cases over ghost and substandard projects. Firm link to Representative Eric Yap included in probe. So, ibig sabihin mga bes, may katotohanan. Hindi naman siguro magsasampa ng kaso yan kung walang sapat na ebidensya. Naku po. Naghihintay ang kulungan nila sa mga kababayan naghintay ang kulungan nila sa Quezon City na pinuntahan ni DILG Secretary Remulla. Naku po,
Ayan ang sinasabi natin. Tapos ito po sa Davao Oriental. Oh, sino kaya ang kasabwat ng mga ano diyan, ng mga politician? Mayroon kaya? Oh, Saint Timothy. Ay, sos, ito. Kahit sabihin mo huminto na ito sa pagtitistigo, ito si Diskaya, wala, kulong pa rin yan mga kababayan, maniwala kayo. Oh, sa November 13 ba yon? Subasta ng sasakyan niya, pumunta kayo doon. Oh, bilhin nyo yung isang luxury car niya, isusubasta na ng gobyerno. Marami pa yun mga kababayan, hindi lang ito. Ito pa. So yun mga kababayan, yan si Eric Yap. Parang Chinese ito mga kababayan. Oh, bakit kaya napapansin ko nasasangkot dito parang mga apelyidong Chinese. Ito si Eric Yap. Oh, di ba? Tapos yung isa si Saldico. Oh, di ba? Chinese ang datingan mga bes. Anyari? Parang nasasangkot lagi sa anomalya. Mangungulimbat ng pera. O, Chinese. Oh, nako, delikado ang Pilipinas sa mga to. Oh, anong sabi? Manila, Philippines. Ayan, Ombudsman Jesus Crispin Remulla on Thursday's tag Benguet Lone District Representative Eric Yap as the person of interest. Oh, goes. Allah. Behind a construction firm involved in the complaint filed by the BWH Public Works and Highway over anomalous flood controls project in La Union. Oh, di ba? Oh my goodness. Hala kayo. Grabe ang kickback nitong mga to. Lalaki, milyon-milyon. Sus, samantalang iba, nagnakaw lang ng isang saging, nakulong na. Ito, bilyon-milyon, hindi nakulong sa bagay. Ang pagkakaiba lang dito kasi, kilalang mga tao, mga personalidad dito. Kaya dadaan talaga sa proseso. Mga kababayan, lalo public official sila, di ba? So, dahil dito, DPWH Secretary Vince Dizon personally filed complaint malversation of public funds through falsification of public documents against DPWH official and the Silver Wolves Construction Corporation and St. Timothy Corporation for separate flood control project in the two provinces. goes. Sabi pa dyan, for Silver Wolves Construction Corporation, the person of interest here is Congressman Eric Yap, who is known to be the beneficial owner of the company, Remulla said in the press conference. Oh my God, pag-aari mo pala yan. O, ayun sabi pa, he divested, sabi dito, he divested from it a few years ago, supposedly, but there's still reason to suspect that he's still the beneficial owner of the company, so there's clear conflict of interest punishable also under Republic Act 3019. Remulla added, agoy. Ito pa. Kasi mga kababayan, pag kahit sabihin mo umalis ka na doon, he divested, sabi niya, di ba? Alam nyo, kahit umalis ka doon, pwede mo naman ipahawak sa iba di ba? Pero still pa din, ikaw ang may-ari. Involved ka pa din. Oh, nako po. Punishable ka dyan. Congressman, paano yan? Baka siya yata yung congressman na makukulong. Kasi may dalawang congressman daw mga kababayan ang makukulong. Okay, baka isa na ito. Nako po. O, ito pa. However, Dizon clarified that the beneficial owner of the construction firm are not included in the complaints. Oh, 'di ba? Oh, ayan. Sabi pa dito, Remulla said that as the person of interest was already identified, that Anti-Money Laundering Council, AMLA, will conducted its own research. Meanwhile, when asked if they would ask the AMLA to freeze up assets, Remulla answered in affirmative. Nako po. Ilagay nyo na rin sa lookout nyo yan. Baka tatakas Oo, para puro Chinese guys ang involved. Yung mga apelyido ba? Sabi pa dito, as soon as possible, because he is already a person of interest. Agoy.
The Benguet Sulun previously denied any involvement in alleged kickbacks in government infrastructure project, noting that he has never authorized delivery of money in relation to anomalous flood control projects. Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Nakaw pa more. He was earlier implicated after a supposed former security consultant of Resign Ako Bicol Party List saldi ko ngayon said that Yap bought 46 suitcases containing money to co-residents in Pasig City. Sigurado. Nako, puro kayo Chinese. Ayan mo pinagagawa nyo. Dapat kayo, umalis na kayo dito sa bansa. Doon na kayo sa China tumira. Bakit kayo nasasangkot sa anomalya? Chinese. Nako po. Malamang baka sa nanay, side ng mother niya. O kaya father. Meanwhile, Remulla said that they found out through the AMLA that contractors Pacifico and Sara Diskaya sent money to ACT-CIS party list Representative Eric Yap, brother of Eric, around 2019 and 20. Oy, nako po. Ay, sus Mario, Sep Santa Clara Marimar. Sabi niya, Sara Diskaya sent money to ACT-CIS party list Representative Eric Yap. Hala kayo mga bes. Wala kayang kinalaman dito si Senator Tulfo? Kasi nung panahon niya ano pa din, guys siya ang tumayo, no? Siya ang party list representative that time ng ACT-CIS, mga kababayan, si Eric Yap. Di ba? Hindi natin alam. But anyway, hala kayo. We received a transmission of money from AMLA that went to Edvic, no? Yep. So we saw the pattern. They have something to do with the contracts because we saw the transmission of the money from the Diskaya. He pointed out. Nako, lagot na. Ang lawak pala ng koneksyon itong Diskaya na ito, no? Pati dun sa asawa ni Marcolita. Grabe pala din, ano? He also tagged Bulacan 6 District. Ayan, Representative Salvador Plato as one of those who received money from Diskaya. Anak ng kwago kayo. Ayan 6 District to guys Kaya Congressman Salvador Plato. Nako, patay ka ngayon. Baka ito kumanta si Diskaya nung panahon na yan. Nako. Maghimas rehas kayo talaga The other one was not yet a congressman but a congressman now. The other one is Salvador Plato. Akala ko si Salsal Panilo ito mga baseball pala. Congressman from Bulacan, yung kasama sa remittance ng Diskaya na natatag ng AMLA. Agay, patay kayo ngayon. Goes. Graft and malversation. Papatay ka. Ay, ewan ko. Remulla noted that the transmitted of money proves that the tag personalities have something to do with the contracts of government infrastructure project. Goes. Ano na ngayon? Mga kongkong. Paano yan? Maghimas na kayo doon. Sa sida nyo. Naghintay na sa Quezon City. Oh my goodness. Grabe itong mga tao na ito, mga kababayan. Matindi ito, mga bes, matindi. Ano po ang masasabi nyo dito kay Eric Yap, guys? Isa kaya sa makukulong dyan sa Quezon City Jail? Hindi lang medyo, guys, maganda yung kulungan nila. Sa totoo lang, malinis, bagong gawa. Binisita ni Secretary Remulla. Ay, nako. Delikado tayo dito, Congressman. Parang maghimas yata tayo. Isama mo si Congressman Plato ng 6 District ng Bulacan. Sunod-sunod na yan, mga kababayan. Lalo na yung SIM sa Wawaw.
Sunod-sunod na yan, maniwala kayo. Kaya excited tayo. Malapit na tayo sa exciting part. May mahuhuli talaga eh. Tapos mayroon pa yung isang malaking isda na huhulihin. Na nasasangkot sa nawawalang sa bungero. Matindi ang Marcos administration, mga kababayan. Walang ginawa kundi magpapakulong ng mga high value na tao. Maganda ito. Kaysaysayan ito, mga kababayan. Ay, nako. Salamat sa iyo, Mr. President. Tapang mo. Saludo kami sa iyo. So yun, mga kababayan, kayo na po balang manghusga at magkomento. Abangan po natin ang pagpupusas ng mga ito. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.